Samantala, pumalo na sa 102 dinalang biktima ng paputok sa Horseres Memorial Medical Center sa lungsod ng Maynila. Base yan sa tala ng ospital mula December 21 hanggang kaninang alas 4 ng hapon. Pinakauling isinugod doon ang 8 taong gulang na biktimang si Nonong. Nasabugan siya ng pikulo sa kanang kamay. Sa East Avenue Medical Center naman sa Quezon City, patuloy ring nadaragdagan ang bilang ng mga isinugod na naputukan. Sa pinakauling tala ng ospital, umabot na sa 58 biktima. Kanina, dinala roon ang 25 taong gulang na babae na napaso ng paputok na Roman candle. At sa puntong ito, makasampo natin sa linyang telepono si DOH Acting Secretary Janet Green. Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon rin po at magandang hapon sa inyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Apo, ma'am, kahapon po nasa 300 plus yung data ng DOH kaugnay po sa mga naputukan. Ito po ba'y tumaas ng bilang para sa araw na ito? Tumaas na siya, nasa 593 as of kaninang umaga yung ating total fireworks-related injuries. At out of 593, 580 po dito yung dala po ng fireworks at firecrackers. Pumalo naman, nadagdagan ng 3 yung ating, from 2 naging 3 yung ingestion. Meron yatang isang 32 or 33 years old na babae na naghahati-hati kasama yung mga kaibigan. Hindi po magandang biro ang ginawa na dinagyan ng Watusi yung kanyang iniinom, kaya nalunok niya po yung Watusi. So, nananawagan po tayo dun sa ating mga kababayan. Hindi po magandang biro ang dinalagyan ng paputok yung inumin ng ating mga kaibigan dahil pagkayam po may tinatawag yung yellow phosphorus na pwede ikasira ng kanyang atay at kanyang kidney. Apo, ma'am, dito po sa mga kaso ng amputation, mga puputulan, nadagdagan rin ho ba yung bilang ng DOH? Yes, so nasa 25 po yung bilang ngayon. This is 25% higher than last year. Yung po yung kinalulungkot natin. At nakikita nga natin, pumaba yung edad ng mga nagpapaputok. In fact, dun sa mga biktima ng paputok, 56%, no, lampas kalahati, yung 15 years old. Opo. At ngayong nakita na ho natin, halos nakikita natin, bagamat January 5 pa matatapos yung inyong pagbibilang, pataas ho yung trend. Ano? Paano pong gagawin ng DOH ngayong... I-correct ko lang, no? Tumaas yung naputulan, but then yung injuries related to fireworks has decreased by 40%. So bumaba po ng 40% as compared last year yung mga naputukan. But then, kung bibilangin natin yung naputulan ng daliri o naputulan ng kamay, mas mataas siya ng 25%. Ibig sabihin, kumonti yung biktima, pero yung mga biktima naman, bumata. At dahil nga mas bata sila, mas prone sa injury, sa blast injury, yung kanilang mga kamay. Apo. At ngayong ganito kaaga pa lang, ma'am, Enero pa lang, sisimulan nyo na ho bagad yung... pagkalampag din na itong mga pagbabawal o magiging kampanya ng DOH? Yes, isa po yan sa tinitingnan natin, kakipat natin yung Philippine National Police na talagang ipagbawal na yung firecrackers. No? At sa pagdating nga rin ni Pope ng ating mahal na yung papal visit, hindi rin po maganda na nai-allow pa yung paputok dahil baka mamaya merong mga batang masugatan o mataranta at mag-create pa ng panic. Opo, bilang dating kongresista po, ma'am, nakikita niyo ba na kailangan pa ng batas para talagang mas mapatibay itong kampanyang ito? O parang task force, samang customs para sa pagpasok o AFP para sa kampanyang ito? Ano pong inyong nakikita na maaring mabisang paraan? Mas maganda po talaga pag may national law tayo, no? Kasi kung titingnan natin, maski yung legal na paputok, kasi dito sa injuries, 55% is caused by illegal firecrackers. Yung 45% naman illegal. Ibig sabihin, legal man or illegal, pahamak pa rin ang dulot dito sa ating mga kababayan. Kung meron po tayong batas na nananawagan ng total ban on firecrackers, malaking tulong po ito. But at the same time, the industry will be taken care of by allowing the government to
to partner with private organizations para dumami pa po ang public fireworks display. Kung saan sasalubungin natin yung bagong taon Apo. na hindi tayo kabado at halos walang masasaktang bata, walang daliring mapuputol, wala pong bata or binatilyo na mabubulag dahil sa paputok. Opo. At maraming salamat po sa pagkakataon. Makikibalita ulit kami sa inyo. Si DOH Acting Secretary Janet Garin, maraming pong salamat. Maraming salamat po.